post ni Sas Rugando Sasot bilang reaksyon niya sa kagustuhan ni Professor Cielo Magno na mabuksan ang mga bank accounts ni BP Sara. Ito ang pahayag ng Profesora. Importante yan to open BP Sara bank accounts kasi dyan mo makikita yung flow of money. Yan ang mag-i-establish ng kasong plunder. Paano siya makikinabang sa mga pundo na dumaloy sa bank accounts ni BP Sara. Yan. Kaya nag-react itong si Sas Rugando Sasot. Matatanda na natin, sinampahan ni Professor Cielo Magno si Sas ng kasong cyber libel early this year o last year ba yun? Ano na kayang resulta? May bloodbath between these two. Kaya nag-iiringan sila. So ito ang response ni Sas. So, girl, let me get the logic. You don't know yet na may ninakaw. Ayun. Ano lang nila? Duda. Kasi hinala nila na yung 612 confidential funds na na-receive ni BP Sara as DepEd Secretary and Vice President, Office of the Vice President, parang sinarili. Kaya plunder. So para ma-establish nila yung kasong plunder, gusto nilang pabuksan ang bank account ni BP Sara. Hinala pa lang. Nagbabakasakali lang kayo na may ninakaw at ito ay nasa bank account ng inaakusa ninyong magnanakaw. Pero, bes, sinong tangang magnanakaw ang maglalagay ng ninakaw niyang pera sa bank account niya? Oo nga naman. I mean, seriously. Either the magnanakaw is that stupid or you are that stupid. Galing naman itong si Sasasot. Ipagpalagay ko, ako yung tumanggap ng milyones na pondo. Pag natanggap ko na at sinarili ko, talagang hindi ko i-deposit sa bank account ko dahil matritrace. Di ba ganun lang yon? Ang gagawin ko sa ninakaw ko, is siguro mag-open ng ibang bank account. Dami. Ibang tao, kausapin ko, pangalan niya, para pag nagka-bulilyaso, hindi matrace sa akin na wala. Saan? Walang pera sa akin. Tingnan nyo ang bank account ko. Yun lang. But, sa totoo, meron akong kinulimbat na 50 million nasa bank account ng aking kaibigan na binigyan ko lang siya ng 1 million. Parang ganon. Di ba? So, ganon lang yun kasimple. So, sino ba ang stupid? Si BP Sara? Or itong si Professor Cielo Magno? Basa tayo sa mga people who reacted. Tingnan natin 22,000 people who reacted, 13,000 ang tumatawa. Sinong tinatawanan? Believe si Professor Cielo. And 8,100 nag-like, 213 nag-love. Palagay ko, love nila si Sasasot. Okay, basa tayo sa mga comments. Tadeos Scott, I go for the latter. The case was no less than a fishing expedition, much like the spreadsheet of Sundalong Kanin. Yung Sundalong Kanin, yung palagi lang nag-aakusa sa mga Duterte, mga ganyan din, bank account din. 2016 pa yan ata,
kampanyahan ng 2016. Inaakusahan ng mag-amang Duterte na bilyonis daw ang pera sa bangko. Jolas Cortez, fishing expedition lang ito and no concrete evidence. Ito, Aimee Digia. Ang ganda nito. Parang di mga edukado. Read the central bank regulations, please. Anong regulasyon sa central bank bago mo ma-open ang isang bank account? First, you file a case based on AMLA, Anti-Money Laundering Authority ba yun? You petition for a court order to open the accused bank account. Once na in-approve ng korte yung petition, yon, i-open na. Then you realize you were idiots. Ha ha ha. The account balance is not worth viewing. So, ito, lalo akong bumilib kay BP Sara ngayon. Kasi, yung issue ng Ramil Madriaga, sinasabi nila na bumisita daw this oras ng gabi si BP Sara sa kulungan para di umano kumbinsihin itong Ramil Madriaga na wag na siyang magsalita, wag niyang isiwalat yung mga transaksyon nila ni BP Sara. Ayan, nagbisita. Ngayon, lumabas ang katotohanan. Mismo ang abogado ni Ramil Madriaga, si Attorney Raymond Palad, ang nagsabi na minsan lang nagbisita si BP Sara kasama ang kanyang staff sa BGMP sa Camp Bagong Diwa Annex 2. Anong purpose? Outreach program. Kinausap ni BP Sara yung mga inmates, kinukuha yung detalye ng mga prisoner, lalo na yung mga anak nila, kasi gusto ng OBP na tulungan sa pag-aaral ang mga anak ng mga piniriso. Oh, yun ang purpose. Sabi ng abogado ni Ramil Madriaga, hindi daw nagpakita si Ramil, hindi siya humarap kay BP Sara dahil kinabahan. Ayaw niyang humarap. Yun ang katotohanan. Po, magandang pag-usapan po at magandang reaksyonan din. Ito kung naging post po ni Miss Crisette Laurette Chu o mas kilalang Kifi Chu, mga kabida, Ito po'y reaction po niya, mga kabida, dun sa isiniwalat po ng isang Ramil Madriaga, yung nagpakilala pong bagman daw at dating security aide po, ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Inakusahan kasi niya ito kung si VP Sara na ang nagpondo daw sa kanyang kampanya noong 2022 ay nanggaling po sa mga pogo operators at drug lord, Ayon po doon ho sa kanyang inilabas na affidavit, mga kabida. Ang post po ni Miss Crisette Laurette Chu, okay, na kung saan nakita ko pong meron pong punto, Alright, ang sabi niya dito, sinong tanga ang maniniwala na kailangan pa ni Sara ng pogo at drug lord money para lang talunin si Kiko Pangilinan. Ha 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 ha. Yung nakalaban kasi ng Vice Presidente during that time, okay, ay sina Kiko Pangilinan bilang running mate po ni Leni Robredo, mga kabida. Ito kung si Tito Soto bilang running mate po, ni Senator Panfilo Lacson, at si Willie Ong, Dr. Willie Ong po, bilang running mate po, ni Manila City Mayor Isko Moreno po, mga kabida. So kung titingnan po natin yung kanyang mga nakalaban po, hindi po bigatin, mga kabida. Mga sisiw lang po, actually. Kung ikukumpara po natin kay Vice President Sara Duterte. So ang tanong po dito, bakit pa kailangan pa ng campaign funds mula sa mga pogo operators at saka sa mga drug lord, para lang po talunin ito kung mga kandidatong ito, na naging katunggali po ni Vice President Sara Duterte, mga kabita. Kung titingnan mo yung naging resulta po, napakalayo po, mga kabida. Alright? Actually, hindi na talaga kailangan po ng campaign funds, kung tutuusin lang po, Sapat na po yung popularity po
ni Vice President Sara Duterte, ano? Sa pamamagitan po ng kanyang ama, mga kabida, na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mismo nga yung presidente po natin ngayon, ano? Si Bongbong Marcos, sa katunayan nga si Pangulong Marcos, mga kabida, ano? Kung tutuusin, nagkukumahog pong pumunta doon sa Davao City para lang po kumbinsihin ito hong si Vice President Sara Duterte, mga kabida. That time, mayor pa po ng Davao, ano? Okay? Na maging running mate po ni Pangulong Marcos. Kasi kung iba po yung magiging running mate ni Marcos po, mga kabida, kakainin lang po siya ni Leni Robredo, ano? Okay? Buti na lang, pumayag ito hong si Vice President Sara Duterte maging running mate po, ano? Kasi sa totoo lang po, hindi ho pang Vice President ito hong si Sara Duterte, ano? Mga kabida, pang presidente sana yon. Okay? Subalit, nag-giveaway lang talaga ito hong si VP Sara, mga kabida. Kaya yun, si Bongbong Marcos yung kanyang running mate sa pagiging Pangulo po ng Pilipinas. Alright? So yun po. Tama yung tanong. Legit yung tanong din, ano, ni Miss Kifichu, mga kabida. Bakit pa kailangan ng money mula sa mga pogo operators at drug lords ni Vice President Sara Duterte para lang talunin itong mga kanyang katunggali po, ano, mga kabida? Mga sisiw lang po yan, Sa totoo lang po, ano, kung pag-uusapan po natin yung popularity po, okay, ni Vice President Sara Duterte during that time, mga kabida. Nasa kanila yung makinarya, Okay? Tatay na yung presidente po ng Pilipinas, Sa totoo lang, mga kabida. So, bakit kailangan pa po niya ng pera mula sa drug lord at saka pogo operators? Yun yung pag-isipan natin, mga kabida, no? Common sense lang po. Okay? Alam naman po natin yung stance po ng mga Duterte against illegal drugs, drug lord, okay? Mga kabida. Tapos, yun yung gagawin po ng Vice Presidente. Imposible po yun. Okay? Kaya nga, ang dami hong hindi po naniniwala ho dito sa isiniwalat po, mga kabida, no? Ni Mr. Ramil Madriaga. Kasi unang-una po, hindi po kilala si Madriaga sa circle po ng mga sundalo, okay? Presidential Security Group, ano, mga kabida, na kanyang kiniklaim na doon daw siya galing, ano? Okay? Siya daw yung nagtitrain, mga kabida, doon sa mga dating opisyal po ng Presidential Security Group, ano po? Di ba? Baka, sabi po ni Colonel Kabangbang, mga kabida, no? Yung dating commander po ng Presidential Security Group, ano? Na baka meron lang pong kinaibigan po ito kong si Madriaga, mga kabida, na isang PSG member, ano, para magkaroon po ng access, mga kabida, sa Presidential Security Group. O, posible po yon. Tapos sa kanyang minamanmanan po at kanyang inaral po, mga kabida, yung mga pasikot-sikot po, ano, sa Presidential Security Group po, mga kabida, ano. Kaya yun na lang yung kanyang knowledge. Hindi nga kilala, Even the staff of Vice President Sara Duterte, hindi po nila kilala ito kung si Madriaga po, ano, mga kabida. Tapos bigla na lang pong sumulpot at nag-akusa po sa Vice Presidente, ano, na siya po ay funded by pogo operators and drug lords. Diba? Nakakaduda talaga, mga kabida, ano? Okay? Nga ang tanong din ngayon, bakit ngayon lang po lumabas ito kung si Madriaga, no? Sa gitna ng mga kontrobersiya na kinakaharap po, mga kabida, no, ng Marcos administration. Okay? Ito po ba ay isang diversionary tactic po, ano, mga kabida, para lang po yung concentration po ng taong bayan mawala po doon ho sa issue po ng corruption sa ilalim po ng Marcos administration po, ano, mga kabida. At ito po ay mabaling doon ho sa isiniwalat na kwento, ano, ni Madriaga laban ho kay Vice President Sara Duterte, ano. Yun kasi yung speculation po, ano. Yun kasi yung mga tanong, mga kabida, no? At paniniwala ho ng mga nasa Duterte camp na ito po ay isang diversionary tactic
Laro po ito mga kabida, no? Para lang po mabaling yung concentration po, focus ng taong bayan po mga kabida mula sa issue po against Marcos mga kabida at doon po mapunta sa issue against Vice President Sara Duterte. Ngayon, anong nangyari? Pinag-usapan po ng husto, ano, mga kabida. Ito hong affidavit po ni Madriaga. Okay, kahit na po basura daw ito, ano, sabi po nila, mga kabida. Pero pilit pinag-usapan, pati rin yung mga nasa mainstream media, kinagat din daw, mga kabida, no? So, sa madaling salita, nagtagumpay kung sino man po yung mga taong nasa likod po ni Madriaga po mga kabida, no? Okay? Dahil nakuha po nila yung kanilang goal. Napag-usapan ito, okay? Bigyang pansin mga kabida yung narrative po no ni Madriaga po mga kabida ano po. Okay? Pero at the end of the day, naniniwala po ang mga supporters at taga-suporta po ng Vice Presidente, ano, even the Vice President herself, siguro, ano, mananaig pa rin yung katotohanan po mga kabida. No? Anyway, madali lang po yung mag-akusa by the way mga kabida. No? Pero yung patunayan mo yung akusasyon mo, i-substantiate mga kabida yung akusasyon mo, mahirap po yun. Lalong-lalo na po kung gawa-gawa lang po yung istorya po mga kabida. No? Okay? Mahirap po patunayan. Alright? So, titingnan po natin to kasi wala pa pong official statement si Vice President Sara Duterte patungkol ho dito, ano, mga kabida. Tila wala hong interes ata, no? Si VP Sara na patulan ito hong si Madriaga. Okay? Even the Office of the Vice President, hindi ho naglabas po ng kanilang reaction dito, ano, mga kabida. Okay? Inaantay pa po yung magiging reaction po ni VP Sara ho dito. Anyway, si VP Sara po ay nasa The Hague. Ngayon, ano, mga kabida. Pero I'm sure, alam na po niya ito, mga kabida, ano, ito hong mga nangyayari ho dito sa Pilipinas, mga kabida. Alam na po niya, ito hong kwento po ni Madriaga, ano, mga kabida. Actually, ang akala po natin, malinis na tao ito hong si Madriaga po, ano, mga kabida. Yun pala, nung pumutok po itong issue na ito, pumutok din yung kwento about him, no? Na siya pala ay suspect doon ho sa kasong kidnapping at nakulong na po ngayon, ano, mga kabida, nasa Bilibid prison po ngayon, ano po, mga kabida. Ito hong si Madriaga po, ano. Okay, tapos sinasabi po nila na close in bodyguard, ano, ni Vice President Sara Duterte, ano. Okay, pinagkakatiwalaan po ng mali-malitang pera o pera po, mga kabida, ano. Ito hong si Madriaga. Diba? Oh. Yung sinasabi po niyang umabot po ng 1 billion pesos daw yung kanyang inihatid na pera po, ano? Marami hong tumaas ang kilay po doon. Okay? Nag-ala, ano yon? Nag-ala Gutesa, ano? Orly Gutesa po. Ito hong si Madriaga po, ano? Mga kabida. Okay. Sino ba siya na pagkakatiwalaan po ng Vice Presidente, ano? Unang-una po, hindi nga siya kilala, Tapos sa pagkakatiwalaan po siya ng ganun kalaki po ng pera na ihahatid niya, ano? Mga kabida. Diba? Yun yung, ano, malaking question din, ano? Yung sinasabi po niyang meron daw siyang hinatid na pera, no? Mga kabida, na ito pong pera na yun daw yung pera na pinondohan po ng mga drug lords at saka Pogo operators. Ang tanong po dyan, ano, bakit alam po niya? May exclusive access ba siya doon ho kay Vice President Sara Duterte para po ipaalam sa kanya na ito po ay nanggaling mula sa mga Pogo operators at drug lords? Mga kabida, no? Yan yung malaking tanong kay Madriaga po. Kaya nga, antayin po natin yung magiging sagot po ni VP Sara dito. Okay, baka naman po ibabalik ni VP Sara yung mga questions, mga tanong po mga kabida patungkol ho sa kay Madriaga, no? Okay, alam naman po natin, iba yun si Vice President, ano? Kung aakusahan mo siya mga kabida, ibinabalik yung akusasyon laban po sa kanya doon sa nag-akusa. Okay? Mas marami pong tanong laban ho dito sa mga nag-akusa
kaysa dito ho sa inakusahan. Ganun po yon, mga kabida. Okay? So, kayo, para sa inyo, mga kabida, do you think na kailangan nung tumanggap po ng pera mula sa Pogo operators at saka drug lord, ito hong si Sara Duterte, during campaign period, mga kabida, in 2022 or in 2021, mga kabida, no? Para lang po talunin ito hong kanyang mga katunggali, ano? Si Kiko Pangilinan, Dr. Willie Ong, at maging ito hong si Tito Soto, ano, na para sa akin po, mga sisiw lang po ito pagdating ho kay Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida.